Hi guys, isi-share ko nga pala ngayong araw yung Airbnb na pinuntahan namin sa Kalona. Pagkatapos namin mag-tulips, dumiretso na kami doon. Siguro nasa 4 hours pa yung biyahe kaya nanood na lang muna ako ng movie sa phone ko. Dahil nga mahaba pa yung biyahe, nag-stop over na lang din muna kami sa convenience store para mag-CR. Para makapag-stretching na din. Bawal nga matulog sa biyahe, paano malaman kasi may dare kami na bawal matulog. Ang hili ko pa naman din matulog sa sasakyan. Malapit na nga maghating gabi nito kaya kumain na lang kami dito sa McDo. Favorite place, charot. Pansin ko talaga ilang beses nang bumibida tong McDonald's sa mga vlog ko. Buti na lang din may madadaanan bago kami makauwi. Paano kasi iniisip namin kung magluluto pa kami, hala anong oras na? Siguro para mga 30 minutes na lang or isang oras na lang yung biyahe. Wala nang masyadong tao kasi nga maghahating gabi na. Ang kulit nga kasi puro Pinoy yung mga nagtatrabaho dito. Tapos syempre nagamit ko rin yung 50% discount ko. Nagtatawanan nga kami dito kasi parang iba yung lasa ng McDo sa probinsya. Makaprobinsya no? Pero para kasing ang sarap ng McDo dito, hindi namin alam kung gutom lang ba kami. Tapos parang iba din yung cheese ng quarter pounder nila dito. Light yung pagka-yellow niya alam ko dark yellow yun Yung creamy chipotle fish wrap yung binili ko kasi bago yun Para maiba naman kasi hindi ko pa yun natatry O diba, hindi naman halatang gutom na gutom kami dyan kasi sarap na sarap kami sa mga kinakain namin. Dapat nga take out yung gagawin namin pero dito na lang namin siya kinain. Hindi na rin kasi namin kaya tsaka medyo mahaba pa yung biyahe. Nung malapit na nga kami, nagtupak pa yung GPS kaya umikot patuloy kami. Nagtatakotan na nga kami dyan tapos nakakatakot rin yung pagwelta. Paano kasi bangin na yung nasa likod namin? Na-engkanto na tayo, guys. Hindi guys, huwag kayong magganyan. At ayun, buti naman umukay na ulit yung GPS. Grabe, sobrang dilim at wala pang kailaw-ilaw yung daan. Tapos ang cute kasi may nakita kasi kaming deer sa gilid. At after 48 years nga, yay! Nandito na kami. Nung panahon na to, dito nga namin na-realize na hala, ang laki pala talaga ng Canada. Kasi yung pa-curve parang ang tagal-tagal naming binabiyahe. Hala, parang ang tagal naman ng 4 minutes. Pero ayun, nakarating din naman kami. Aliw na aliw nga kami dun sa automatic na gate. Ang lakas maka-high-tech. Bihira lang kasi may mga ganong gate sa Pilipinas O diba ang taray ng mga kapitbahay namin, may mga booth sila sa parking nila. Yay! Finally, nakita rin namin yung Airbnb namin. Grabe guys, panalo to. Gandang-ganda kami nung una namin siyang nakita. Ang laki niya tapos ang lakas pang makasosyal. Natutuwa talaga ako sa mga high ceiling na bahay kasi parang ang laki niya. Tapos ang ganda rin ng kusina. Tapos 3 yung kwarto and 2 din yung CR. Dahil 6 kami, by partner yung magkakasama sa kwarto. Yung CR meron sa taas tsaka sa baba. Ito naman yung kwarto namin ni Carol. O diba ang ganda niya? Yung size ng kwarto, sakto lang siya. Hindi naman masikip, hindi rin naman ganun kalaki. And ang tagal rin talaga naming nag-check nung Airbnb Parang ang sinuyod namin yung mga list dun sa app Syempre kung pipili ka rin lang, yung maganda na no. Tapos yung kaya na rin ng budget, hindi talaga mawawala yung mga pa-house tour ko Kasi syempre gusto ko lang din i-share. Nung tumitingin nga kami ng pagsustayan, sabi ko, uy gusto ko yung malapit sa beach. Yung may overlooking na view. In fairness naman, nag-agree naman kami sa mga bagay na yon. At dito naman tayo sa second floor. Yung iba rin kasi sa mga kaibigan ko, okay na sila basta magandang place. Tsaka willing din naman kami mag-compromise sa isa't isa. Isa to sa favorite part namin dito sa Airbnb, yung pa-hallway, tapos kita mo yung kitchen sa baba, tapos papanoorin mo lang yung mga nagluluto. Nag-i-imagine nga kami dito Iniisip namin, binili namin tong bahay na to. Wow, sana all kayang bumili ng bahay. At syempre, hindi mawawala ang pa-mirror selfie. Char. Parang bago nga lang din tong Airbnb nila Paano kasi wala pang reviews? Iniisip namin, ay bakit parang scam? Parang masyado siyang maganda sa picture, parang hindi totoo. Kasi pag nakita mo yung listing niya, mapapaisip ka, hala bakit parang too good to be true to? Pero sumugal na lang din kami kasi ang ganda-ganda niya talaga. Pagawa lang nito. Saan niyo nabili to? Hindi ako nandun nabili. Mura lang to. Mga $30. Mura nga. Kasi yun. At least nasa baba. Tapos yung nakita ko pala, $1 O diba, ang lakas ng trip namin? Siguro kung chismosa ka, bagay ka dito kasi kitang-kita mo yung mga nangyayari sa baba. Char! At syempre kung may night version, meron tayong day version ng pa-house tour. O diba, bongga? Panalo talagang overlooking ng view, no? Ay, ang ganda. Hidden gem talaga tong nakita namin. Tapos pwede ka pang tumambay dito sa rooftop and meron din silang fire pit. Tapos sobrang liwanag pa dito sa loob kasi nga ang daming bintana. And totoo nga talagang nakita namin sa picture kasi ganito talaga siya. Sa dami nga ng Airbnb na pili namin, nung una nahihirapan kami kasi parang lahat ang ganda. Tapos yung isa sa mga nakita namin, yun yung kapitbahay namin. Pero na-check talaga nitong Airbnb na to yung mga nasa checklist namin. May overlooking na view, malapit sa beach, may pool, may hot tub, tsaka ihawan. O di ba panalo? Tapos may court din sila. So grabe, ang dami nilang amenities dito. Marami talagang magagawa tapos may map din ng lugar. Ayun lang naman for today. Bye!